Yan, Numbers 14 verse number 23. Nandiyan na po kayo? Okay, so basahin po natin ang sabay-sabay. Numbers 14 verse 23. Ready, read. Surely they shall not see the land which I swear unto their fathers, neither shall any of them that provoke me see it. Let's pray. Ama naming Diyos na dakila't makapangyarihan sa lahat. Salamat po Panginoon sa mga kapatiran po na narito. Gayon po sa amin pong afternoon worship o Diyos. Maging sa aming pong bisita kay Brother Brian. Thank you Lord sa pagnanais ng bawat isa na minsan pa makapakinig ng inyong salita. At dalangin ko o Diyos ng mensahe po ngayong hapon po na ito'y maging pagkain muli ng aming pong mga kaluluwa. Dalangin ko rin o Diyos ang kagalingan din po ng ilang po sa aming pong mga kapatid na may karamdaman. Katulad po ng nila Sister Elena, kanya pong anak. At gayon din po kay Sister Che, kanila pong buong pamilya, Brother Justin. At kay Sister Tina. We are praying, Panginoon, sa continual recovery, Panginoon, ng mga kapatid po na ito. At looking forward po sa mga susunod na Sundays, sila po ay aming po makasama. Gayun din naman sa pagbiyahe po nila ng Tarjo family papunta pong Bicol, maya-maya lamang. Ingatan niyo po nawa sila o Diyos at gayon din po sa amin po mga young people na paalis naman papunta pong Benguet. Kayo po nawa ang mag-ingat sa bawat isa o Diyos at nawa po ang aming mga gagawin ay makatulong sa aming spiritual growth upang ikaw po ay amin pong mapaglingkuran ng mas naaayon pa sa inyo pong kalooban. Salamat po muli o Diyos sa presence po ng bawat isa na narito. Tunay po na nakaka-challenge ang mga patotoo na amin po napakinggan and also yung amin pong mga memory verse. Maraming salamat po, Panginoon, sa mga kapatiran po na ito. Ito po aking samot dalangin sa tayong pangalan ng Panginoong Hesukristo. Amen. Okay, so tayo po lahat ay makakaupo na po. Okay, ang istorya po ng pagpasok ng Israel sa lupang ipinangako o sa Kanaan ay isa marahil sa pinakasikat na istorya na matatagpuan po natin sa Biblia. Okay, nung ako nga po ay bata pa, meron akong Bibliyang pangbata. Yun ang gustong-gusto ko nung. Kahit hindi ko masyadong naiintindihan talaga yung istorya, pero gusto-gusto ko yung mga pictures, yan, yung mga, yan, si Goliath, yan, gustong-gusto ko yan eh. Okay? So, ang istorya po ng pagpasok supposedly ng Israel sa Canaan ay isa sa pinakasikat po na istorya sa Bible. Lalo siguro yung lumabas sila sa Egypt. No, yung hinati ng Diyos ang Red Sea. Napakasikat na istorya po na yan. However, habang sila po ay nasa ilan, supposedly, papasok na sila doon sa Promised Land, no? Supposedly. Kasi pag pinag-aralan mo naman sa mapa, if you have your Bible maps with you, sa likuran ng mga Bible natin, usually may mapa dyan. Yung Promised Land o yung Canaan, at yung Egypt, kung saan sila nanggaling, specifically sa Goshen, ay hindi naman masyadong malayo. Hindi masyadong malayo. Hindi nga yan naabot ng 40 days of travel. Hindi siya aabot ng ganon. Kasi napakalapit lang yan. Pero dahil sa kanilang katigasan ng ulo at kawalan ng pananampalataya, inabot sila ng 40 years. Imagine, 40 years. Okay? Lately, may napapanood akong mga video sa social media. May isang tao na naglalakad siya on foot, paikot ng buong mundo. Nagugol niya, 20 years on foot. Naikot niya buong mundo. 20 years. Pero ang Israel, 40 years. Doon lang sa napakaliit na area na yon. Ibig sabihin, nagpaikot-ikot sila dahil sa kanilang kawalan ng pananampalataya. Okay, and dito makikita po natin sa Numbers chapter 13 and also 14, yung dalawang chapter po na yan. Diyan natin makikita yung istorya kung bakit sila hindi nakapasok on the first try. Okay, on the second try, nakapasok sila during the time of Joshua, but that is one generation later. 40 years later. Imagine that, no? 40 years later. Now, in our application sa buhay po natin, lahat tayo merong promised land. Lahat tayo. Hindi man geographically speaking. Okay? Ang promised land natin, it's not specifically say lugar. Okay? But the promised land symbolizes the will of God in our life.
Okay? Hindi siya heaven per se, kasi sabi ko nga, sa promised land, mayroong gera. Okay? Sa promised land, mayroong taggutom. Sa promised land, mayroong mga away, may giant sa promised land. But, the safest place here on earth is always in the center of God's will. Okay? And that's the promised land symbolizes, yung kalooban ng Panginoon sa atin. Okay? So this afternoon, I would like to share a message why Israel could not enter the promised land. Bakit nga ba hindi sila nakapasok sa promised land? And I know lahat tayo may promised land. Again, hindi nga geographically speaking, but spiritually speaking. Yung mga lessons na natutunan natin, katulad nung sabi ng Romans chapter number 15, verse number 3, that whatsoever written aforetime were written for our learnings. Matutunawa tayo sa mga pinagdaanan ng Israelite upang hindi siya maulit sa atin. Baka tayo gumugol ka ako ng 40 years of wandering, paglalakbay, and wandering, pag-iisip. Bakit nga ba nandirito pa rin ako? Bakit nga ba hindi pa rin ako nakakapasok doon sa kalooban ng Panginoon sa aking buhay? Number one, I know you know the story, no? Nagpadala si Moses ng 12 spies representing the 12 tribes of Israel. Sige, pumunta kayo doon sa Canaan, and then i-survey nyo yung lugar. Sabi niyang ganun. Survey nyo, tingnan natin kung ano yung makikita natin doon. Aba, pagbalik nila, talagang pumasok sila doon sa lugar, at pagbalik nila, okay, pareho naman sila ng pinuntahan. Pareho sila ng nakita. Pareho sila ng naranasan. Pero yung 10 ang pagbalik, nako, hindi natin kayang pumasok doon. May mga higante doon. Yung mga syudad nila, mayroong nagtataasang pader at malalakas ang kaaway para lang tayong tipaklong. Sabi nung 10. Sabi nung 2 ni Caleb sa ni Joshua, hindi, kaya natin yan. Ibibigay sa atin yan ng Panginoon. Yun ang nakapagtataka. Kung ikaw nga nagbabasa, wait. Pareho ba sila ng lugar na pinuntahan? Pareho ba sila ng lugar na, kasi bakit? Kasi yung 10, ang report, malakas yung kalaban. Mataas yung pader para lang tayong tipaklong. Pero yung report ng 2, hindi, kaya natin yan. Kaya mag-iisip ka, wait, pareho ba kayo ng tiningnan? Pareho ba kayo ng pinasukan? Baka magkaiba kayo. Di ba? Kaya sabi nung iba, nung ibang mga Israelite, pambira, bumalik na lang tayo ng Ehipto. Dinala lang pala tayo dito ni Moses para tayo'y mamatay. Maigi pa sa Egypt na tayo'y papakaalipin doon. Mas maigi pa daw sa Ehipto. Pambira ngayon. Okay, so this afternoon, tingnan natin kung ano-ano yung mga bagay na matututunan po natin. Number 1, so the outline ko. Number 1, kung na makita yung outline ko, number 1, they focus on obstacle rather than on God's omnipotence. And when you say omnipotence, God is all-powerful. Okay? They focus on obstacle rather than God's omnipotence. Nakita nila yung hadlang. Yan yung hadlang. Tataasan yung pader. And during those time, yung pader, yun yung technological advancement, yung pader. Ibig sabihin, pag yung city mo may pader, when we talk about technology, yun yung talagang ka doon. Para kang merong iron dome na yung missile hindi makapasok sa'yo kasi binabarang ganon yung katumbas. So, meron daw mga nagtataasang pader. Tapos, ang lalakas ng mga kalaban, talagang mga man of war. Di ba? Yung kanilang mga kalaban. At bukod pa doon, may mga giants pa. Okay? Speaking of giants, panalo ang Spurs. Diba? Panalo si Victor Wembanyama. 7-3. Oh, 7-3. Biro mo, nakita nila, puro mga nagtataasang mga tao. Sabi nila, para lang tayong tipaklong dyan. So, they forgot or they focus on obstacle rather than God's omnipotent. Di ba parang napakadaling kalimutan na parang ilang araw na ba lumipas nung lumabas sila ng Ehipto? Ilang araw na ba? 1 linggo? 2 linggo? Parang kailan lang, mga kapatid? Nakalimutan na nilang kahahati lang ng Diyos dun sa dagat na pula. Kahahati lang. Buti sana kung hindi nila na-experience firsthand at talagang nakita nila personally kung paano nahati yung dagat. Yung isda nga napapasok dapat sa office, hindi na-late eh. Na-late siya eh. Nahati yung Nahati yung dagat eh. Nahati eh.
Sabi niya dun sa supervisor niya, hindi ka maniniwala. Bakit late ka na naman? Hindi ka maniniwala. Nahahati yung dagat. Hindi natin yan na. Nasaan sa Bible yun? Diba? Nahahati yung dagat na experience nila firsthand. As in, they are right then. No? Nandoon sila eh. Hinahabol sila ng Egypt, kapatid, ng Egyptian army. Okay? Sa likuran. Tapos sa harapan nila, dagat na pula. Ang sabi nila, wala nang ibang paraan. Wala na to. Tapos na tayo. And yet, nahati yung dagat. Imagine that. Nahati yung dagat. Nandoon sila eh. And prior to that, nakita nila na yung tubig naging dugo. Hindi ba? Nakita nila na nagkaroon ng boils, umulan ng hailstorm, okay? May 3-day darkness, and sa bandang huli, namatay lahat ng panganay. Panganay lang nila ang nasave dahil naglagay sila ng dugo sa doorpost. Diba? So, ibig sabihin, nakita nila yung kapangyarihan ng Diyos. Kumbaga, wala silang pwedeng idahilan na, Lord, hindi ka pa naman proven eh. Walang ganun eh. Na Lord, hindi mo pa naman pinapamalas ang kapangyarihan mo. Hindi. Naranasan nila first hand. And I'm telling you, hindi lumipas ang taon. Hindi ba? Bago sana magkaroon sila ng opportunity, maranasan na naman ang kapangyarihan ng Diyos. Hindi pa lumilipas ang taon. Di ba? Parang kailan lang, kahahati lang ng dagat na pula eh. And now, nung humaharap sila sa napakalaking obstacle, nakita nila yung obstacle, pero hindi yung omnipotence ng ating Panginoon. That God is all-powerful. Okay? They see the giants, they see the fortified walls. Okay? They look at the size of their problem, but they don't look to the size of our God. Yun ang masakit doon. Kita, laki ng problema. No? And sometimes, ganun din tayo. We're not able to enter our promised land, again, not geographically, but physically speaking, because we forget how powerful our God is. Okay? Lagi natin tandaan na in God, nothing is impossible. Okay? Masyadong makapangyarihan ng Diyos. Malaki yung problema, pero dapat tandaan natin, mas malaki ang Diyos na ating sinasamba. Okay? Totoo yung problema. We will not deny the existence of our problem. Hindi yun. No? Hindi yung sinasabi natin. Hindi, basta tawanan mo lang yung problema. Hindi ganun. We do not deny the existence of problem. Totoo yan. Okay? Totoo yung giant. But so is God. Right? Our God is real and He is able to deliver us, to save us. They have forgotten what the Lord did on Egypt. Yun ang masakit doon. Okay? Secondly, bakit ba hindi sila nakapasok sa Egypt? Number 1, ano daw yon? They focus on obstacle rather than God's omnipotence. Number 2, they listen to majority instead of God's message. Okay? Ang sabi ng 10 spies, hindi natin kaya. Mas marami sila. Si Joshua at si Caleb, dadalawa lang. Di yung kongregasyon, mas nakinig doon sa 10. Okay? Merong magandang prinsipyo na matututunan tayo doon. Ano yon? No? Majority or number did not or do not determine yung truth, kung ano yung tama. Okay? Hindi porke konti lang tayong Baptist. Ibig sabihin, tayo yung mali. Okay? Tayo yung kulto. Kasi usually ganyan, kapag konti lang, kulto yan. Kasi bakit? Konti lang sila. Hindi yung ganon. Wala sa numero yan eh. Okay? Nandoon yun sa katotohanan. Po ba? So numbers do not usually determines yung truthfulness. Okay? They believe on majority instead of God's message. I imagine Shadrach, Meshach, and Abednego nung, kapag ka narinig nyo na yung trompeta, pakakak, at kung ano-ano pa, lahat kayo ay luluhod. Majority speaking, kahit yung ibang Jew, lumuhod talaga. Sinamba nila yung estatwa na ginawa ni Nebuchadnezzar. Okay? Pero si Shadrach,
Meshach, and Abednego, nanatili silang nakatayo. Okay? Sino pa? Si Daniel, of course, and also Noah. Imagine Noah. Noah, ito yung you and me against the world, yung mag-asawa ni Noah. Talagang you and me against the world. Literally speaking. Pero gumagawa sila ng arko, yung pamilya lang talaga nila. Tapos si Ham nga, medyo may pagkabading tuloy. May pagka-something pa si Ham. Di ba? Okay? So, yun talaga, you and me against the world. And yet, ang sabi ng Bible, Noah found favor in the eyes of God. Okay? So, majority is not always the determining factor para masabi natin na tayo yung nasa tama. Although, sinasabi rin ng Bible that in the multitude of counselors, there is safety. Totoo rin yan. Okay? However, yung counselor na tinutukoy doon, mga godly. Okay? Mga matitinong counselor. Pero, kung aalamin talaga natin kung ano yung kalooban ng Diyos, kinakailangan buksan natin ang kanyang aklat, buksan natin ang salita ng Diyos, at makinig tayo dun sa mga tao na tunay na nangangaral, hindi ng sarili nilang opinyon, hindi ng sarili nilang suwisyon o sarili nilang mga takot, kundi nangangaral ng salita ng Diyos. Okay? Because after all, yun ang katotohanan. 'Di ba? Ang sabi nga ng Panginoong Hesukristo kay Apostle Pablo it's really hard for you to kick against the prick. Ibig sabihin nun, sumisipa ka lang doon sa matigas na, yung matigas na bagay na matulis. Ganun yun, pag nilalabanan mo ang katotohanan, wala kang ibang sinasaktan, kundi ang sarili mo. Okay? So, they listen to majority instead of God's word. And again, tayo na in application in our Christian life, sometimes we tend to listen sa voices of popularity, no, rather than what actually the word of God has spoken. Okay? Sometimes kapag sikat yung preacher, mas naniniwala tayo sa sikat na preacher. No, halimbawa kay Soriano, kay kaganito, kaganyan, kay kuya ganito, simply because they are popular. O kaya naman, pag maganda ang kasuotan, may mga patusok na sombrero. Okay, kulay puti, patusok ang sombrero, may usok na lumalabas sa kung ano-ano. O palibasa, nakikita natin na marami ang tumatangkilik sa kanila. Ang akala natin, nandoon yung panig ng katotohanan. But again, popularity is not always the determining factor of the truth. It is always the word of God. Ang nakakabahala dito sa Book of Numbers, dito sa pinag-aaralan natin, chapter 13 to chapter number 14, okay, the promise or the message has already been given. Naibigay na yung pangako. Ano yung pangako? Yung Canaan. Kaya nga ang tawag dun sa Canaan ay promise land. Tingnan mo yung promise doon, di ba may D? Oh, promise. Oh, ipinangako na yun eh. Hindi naman yung, alam mo yun, hindi naman yung ipapangako pa lang eh. Ipinangako na sa kanila. Ibig sabihin, the word of God, yung assurance galing sa salita ng Panginoon, it is already been given. Naibigay na. Ano na lang gagawin nila? Aakuin na lang nilang kanila. Aariin na lang nilang kanila. Yayakapin na lang nila yung pangako ng Diyos. Pero, mas nakanig nga sila doon sa majority kaysa sa mensahe ng ating Panginoon. Okay? So sometimes, hindi pala, last time nag-usap kami ng ilan sa ating mga members, Pastor, bakit kaya ganun ng Old Testament? Grabe yung parusa ng Diyos sa mga tao. Pero sa atin ngayon, no, ano-ano lang tayo, pa-chill-chill lang tayo, paano-ano lang tayo. Ang dahilan ko doon, kasi yung amount of revelation sa kanila, ganun na rin din kataas. O ganun na rin ka-intense yung amount of revelation. Biriin mo, makita mong harapan na hati yung dagat na pula. Imagine that. Nakita mo yung, nung winagayway ni Moses yung kanyang tungkod nagkaroon ng mga tipaklong, nagkaroon ng mga locust. Imagine that. Na-witness mo yon first hand. Okay? So, hindi nila pwedeng sabihin na, Lord, you are not powerful enough. Hindi. Nakita nila, naranasan nila. Okay?
Kaya yung pangako ng Diyos, yung kanilang pagsuway dun sa mensahe ng Diyos, gayon na lamang yung naging consequence dahil gayon na lamang din yung amount ng revelation na ibinigay sa kanila. Okay? So sa atin, no, mga minamahal, mag-aral ka pa ng Bible? Oo, mag-aral ka pa. Okay? Pero I'm telling you, yung amount of revelation, meron din siyang equivalent na responsibility or accountability. Totoo yun. Okay? Ganun katindi yun. Okay? Bakit? Pastor, hindi na ba tayo mag-aaral ng Bible? Hindi na sinasabi ko. Sinasabi ko lang kapag mas lumalalim ka sa pananampalataya, kaya nga sabi ng James chapter 3, di ba? Huwag daw masyadong maraming master because we will receive a greater damnation or a greater chastisement. Yun ang sabi ng James chapter 3. Okay? Ibig ko lang sabihin, may kaakibat na responsibilidad ang pag-aaral ng salita ng Diyos. Bakit? Natutunghayan natin yung kanyang mga pangako at kapag natunghayan mo ang pangako ng Diyos, obligado ka na panampalatayahan at tanggapin yun. Okay? Same is true with Israel and also same is true sa buhay po natin ngayon. Okay? Ayan. Okay? And of course, number 1, they focus on obstacle instead of God's omnipotence. Number 2, they believe the majority instead of God's message. Ito yung pinakagusto ko, number 3. Okay? Hindi dahil sa matatapos na yung preaching. Alam ko gusto rin yung number 3. Pero ito yung pinakagusto ko sa part ng outline na ito. Okay? They wanted blessing. They wanted, and everybody wants blessing. They wanted blessing without the battle. Yun ang gusto nila. Gusto lang nilang makapasok sa promised land. Pero ayaw nila ng conflict. Ayaw nila ng kahit anong responsibility. Pero ang gusto lang nila, matanggap yung pangako ng Diyos sa kanila. Look at this, no? Nung ipinangako ng Diyos ang Canaan, hindi naman niya ipinangako na, hey, walang giant doon, ah. Hindi. Package yun, eh. Package yun. Kung gusto natin ng pagpapala, mga minamahal, dapat handa rin tayong ipaglaban yung pagpapala na yun. Okay? And sometimes, especially pagka mga immature Christian, akala natin, for example, nung bata pa tayo, kapag hindi mo naiintindihan kung paano gumagana ang mundo, ang akala natin nung bata pa tayo, bili lang tayo ng bili, gastos lang tayo ng gastos, without knowing, saan nanggagaling yung pira? Yung pira, saan nanggagaling yun? Without knowing. Pero as you grow older, nare-realize mo, hindi pala pinupulot. Laban pala yun. Gera pala yun. Bago nila makuha yung pira, gera pala yun. Ngayon, mas nagiging mas maingat ka na. Hindi ba? Pero dati, nung bata pa tayo, wala. Ang lakas pa ng loob nating manlibre ng kaklase. Di ba? Kasi wala tayong pakialam. Pero as you grow older, naiintindihan mo na kung paano umiikot ang mundo. Okay? And ganun din for a lot of Christians, especially mature Christians, they want blessing but they don't want to be enrolled in battle. Okay? They want Christian growth but they don't want discipline. Imagine that, no? Okay? They want successful marriage without sacrifice. Okay? They want spiritual growth. They want God's ministry. Okay? Gusto kong malaking church without labor. Okay? They want God's blessing, but they don't want it in God's term. Yun ang masakit doon. Pero look at this. Sa Promised Land, hindi sinabi ng Panginoon na walang giant. Sa Promised Land, hindi sinabi ng Panginoon na walang conflict. No? Sa Promised Land, hindi sinabi ng Panginoon na, wala nang problema dyan. Pag nakuha mo yan, talagang para ka nang nasa langit. Walang ganon. Package yun, kapatid. Package yun. Okay? For example, sa buhay ng mag-asawa, no? Hindi porke nag-kiss na yung mag-asawa dun sa harap ng altar, I do. Puro na lang, puro kaligayahan na lang, wala nang problema. Package yan, eh. No, kaya nga in sickness and in health, no, in poor and poorer. Package yan, eh. Ganun din sa church.
No, mga minamahal, ganun din sa iglesia. Palibasa nga, we are enrolled in this church. We are here in this church. Hindi pwedeng gusto lang natin ng pagpapala. No, hindi pwedeng kasama tayo ng pastor o kasama tayo ng bawat isa sa oras ng tagumpay. 'Di ba? 3 years anniversary celebration, magkakasama tayo. Pero sa preparasyon, hindi. Tama? 'Di ba? Sa commitment, hindi. Hindi siya ganon. 'Di ba? Kung magkakasama tayo sa tagumpay, pati dun sa pagtatrabaho, dapat magkakasama rin tayo. Yun ang gusto ng Israel eh. Gusto nila ng shortcut. Gusto nila ng magandang buhay pero ayaw magtrabaho. Hindi pwede yun. Hindi ba? Gusto nila ng matayog na narating pero ayaw nila ng pagsusumikap. Hindi pwede yun. Giants is a part of the promised land. Bahagi yun. Ang good thing, yung giant ay napapatay. Okay? Napapatay yun. Nagegera yun. Natatalo yun yung giant. No? Because our God is bigger. Okay? Ganun din sa atin. Kasama yan. Package yan eh. Okay? Sabi ko nga, pagdating sa leadership, sa pastoral, hindi palaging celebration lang. Hindi palaging, alam mo yon, recognition. Dapat matuto tayong tanggapin din yung mga masasakit na bahagi ng buhay. Katulad ni Job, anong sabi ni Job? Tatanggap ba tayo ng mabuti sa Diyos tapos hindi tayo tatanggap ng masama? Yun ang sabi ni Job eh. 'Di ba? Ibig sabihin, package yun. Tatanggapin natin. If you want blessing, dapat prepare ka rin na sumali dun sa battle or sa gera. Okay? So these are the things that I learned when I study this passage. Bakit ba hindi sila nakapasok sa promised land? Ultimately, it is unbelief. Ultimately. Yung kawalan ng pananampalataya sa Panginoon. Ultimately. Okay? Hindi lang siya problema ng Israelite. Problema rin siya kahit ng mga modernong mananampalataya. Okay? Imagine si Peter. Hindi siya, si Peter. Si Peter sa Bible. Diba? Lord! Lalakad din ako dyan. Diba? Nakita niyo yung Panginoon sa dagat. Lord! Ako din! Kasi ganun tayo kapag na-excite. Diba? Gusto mo, ako din. Nung nandoon na siya, praise the Lord. Bakit? Hanga rin ako kay Peter. Bakit? Kasi hindi lahat ng disciple nakapaglakad sa tubig. Siya lang. So, hanga din ako doon. Kasi yung iba, takot nga mag-first step eh. Pero at least si Peter, nakapaglakad siya sa tubig. No? Kung may maipagmamayabang man siya, pwedeng sabihin ni Peter, nakapaglakad ako sa tubig. Kayo, hindi. Pero na nakita niya yung alon, yun na yung reality. Yun na yung realidad ng buhay eh. Yung, alam mo yun, humupa na yung excitement mo. Yung tapos na yung youth camp, tapos eto ka na naman sa pang-araw-araw na Sunday. Natapos na yung mga messages na maanghang na talagang ang puso mo talagang gustong mag-forward. Tapos na yun eh. Tapos na yung emotional excitement mo. Tapos ngayon nagsasubside na unti-unti mo nang nakikita na naman yung malalaking alon. Sabi ni Peter, Lord, iligtas mo ko. Unti-unti siyang lumubog eh. Lord, iligtas mo ko. Okay? Ganun din ang mga Israelite. Okay? Problema nila, unbelief. Dahil mas tumingin sila dun sa giants. Problema ni Peter, yung mga giant waves. Nawala yung focus niya sa ating Panginoon. Okay? So, number 1, they focus on obstacle instead of God's omnipotence. Number 2, they listen to majority instead of God's message. And number 3, they wanted blessing without the battle. Okay? Nais ba nating pumasok sa promised land? Yeah. Okay? Therefore, pag tayong mawalan ng pananampalataya sa Panginoon, okay? Totoo yung mga obstacle, totoo yung problema, totoo yung 20,000 na rin, totoo yan. Pero, wag tayong mawala ng pananampalataya sa Diyos. Because God can and definitely He will.
Okay? Yun lamang po ang message natin ngayong hapon po na ito. Tayo po latay mo ko. Tayo po'y manalangin. Ama namin Diyos na dakila at mapangyarihan sa lahat. Thank you so much, Lord, for our simple message this afternoon. Salamat po sa pagpapaalala po sa amin that you are the all-powerful God and definitely nothing is impossible for you. You are the God who created the heaven and earth. You are the God who parted the Red Sea, O Lord, and po namin, O Diyos. So we're praying, Lord, we can enter our own promised land and that is your will for us. Help us, Lord, to face it courageously. Nang sa ganon, Panginoon, makadwell kami, O Diyos, dun sa sentro ng inyong kalooban sa amin. Salamat po for the simple message. This is my prayer in Christ's name. Amen.